Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alab sa bawat pagpupuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng pusong matang tinig, tungkulin kabanaan. Buksan ang aming palad, sarili maialay, turuan mong ihanap kami ng bagong palad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli, O Diyos, sa oras na ito na ipinagkakaloob mo upang kami magnilay ng iyong mabuting balita. Ang iyong mabuting balita na magsisilbing pagkain spiritual namin. Ang iyong mabuting balita na magsisilbing kagalingan sa aming mga spiritual na karamdaman, ang aming mga kasalanan. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras, sa mga pagkakataong kami nakapagsalita, pag-isip, nakakilos, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Linisin mo po ang aming puso upang iyong banal na Espiritu ay manahan po sa amin, lalo po sa oras na ito. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Bigyan mo po kami ng karunungan, kababaan ng loob, upang maunawaan ang iyong banal na mensahe para sa gospel sa araw na ito, Panginoon. Sa mga oras na ipinagkaloob mo sa isang araw, ito ang banal na oras na kung saan kami makikinig sa iyo, sa iyong mga banal na pangaral, pagpapaalala, upang sa ganun, magkaroon ng paglago ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Patuloy kang kumilos, ang iyong abang lingkod ay gamitin mo lamang bilang instrumento na daluyan ng iyong mensahe. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Sama-sama po nating pakinggan ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, hindi dahil sa paglastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos.
at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo ang aking Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at kayo'y nasa Kanya. At ako'y nasa Kanya. Tinangkana naman niyang ilang daktin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na nooy unang pinagbautismuhan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit toong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kayo po ay nakikinig sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media. Kasi sabi nga po ng Panginoong Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. At ito ay ating pagkaing spiritual. Kasi pagka Sunday lang po tayo makakarinig ng homily, parang bang Sunday lang ba tayo nagkakasala? Dapat everyday nakakarinig tayo ng gospel. Kasi ilang minuto lang, di ba? Nagkakaroon po tayo ng pagninilay kasi pagpapaalala po sa atin ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, ngayon po ay March 27, 2026. At ang Friday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkaing espiritual. Amen. Huwag natin kakalimutan na nilikha tayo ng Diyos na body, soul, and spirit. So, hindi naman pwede puro body na lang. Paano naman yung kaluluwa natin? Paano naman yung ating espiritu? Ang ating po kasing connection sa Diyos ay espiritu. Spiritu, spirit. Sapagkat ang Diyos ay dapat sambahin sa espiritu. So, may espiritu tayo, may espiritu ang Diyos. Dapat nagko-connect yun, no? Parang wifi yun, may connection. At meron tayong soul. At katotohanan, no? Yun, ano ba ang katotohanan? Nasa salita lang ng Diyos ang katotohanan. Lalo na ngayon na maraming fake na lumalabas sa social media na sinasapawan ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nakakarinig tayo ng mabuting balita. Amen. Magkakaroon tayo ng time para dyan. Kasi binigyan naman tayo ng kakataon ng Diyos na mabuhay sa panibagong araw. So, ang pagbasa po natin ngayong araw na ito ay nagmula po kay San Juan. Alam niyo po, kung bibigyan natin ng senaryo o mabuting balita, talaga naman ang mga Hudyo, gusto na nilang batuhin ang Panginoong Jesus. Kasi talagang kiniklaim ni Jesus Christ na siya ang anak ng Diyos. Na ang mga ginagawa niya, galing sa Ama, pinapagawa sa Kanya. Upang sa ganon, maihayag ang kapurihan ng Diyos. Kasi nga, di ba, ang Ama at ang anak ay iisa. So, kung anong ginagawa ng Ama, pinapakita lang yun ng Panginoong Jesus. At hindi sila naniniwala, yung mga Hudyo, tingin nila, nilalapastangan ni Jesus ang Diyos Ama. So, samantalang si Juan Bautista, ang isa sa mga dakilang propeta na pinsan ni Jesus Christ, pinaniwalaan naman ng mga tao noon. Wala namang ginawang himala si John the Baptist. Pero marami siya naging mga followers. How much more pa kaya itong si Jesus na dami na niyang ginagawang himala. Nakapagpagaling siya ng may sakit. Nakakasaut siya ng demonyo. Nakakabuhay siya ng patay. Pero meron pa rin talagang tumutuligsa sa kanya. At anong mga dahilan nito? Inggit, galit, ayaw malamangan, lalo na yung mga Pariseo, So, sa mabuting balita, kung titignan po natin to sa ating pang-araw-araw na buhay,
Tayo din, no? Meron din tayo minsan mga taong nakikilala na ginagawa mo na ng mabuti, ginagantihan ka pa ng masama. At mahirap yun, no? Sa damdamin ng isang tao na gumagawa ka naman ng kabutihan sa kapwa mo, pero ginaganti niya sa'yo masama. Di po ba? Pero kung tayo po ay titingin sa karakter ng Panginoong Hesus, kita-kita po natin sa Kanya ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang unlimited goodness. Walang katapusan ng Kanyang kabutihan. Simula pa lang siya na katawang tao hanggang sa Kanyang kamatayan, hanggang sa muling niyang pagkabuhay, hindi nawawala sa Kanya yung pagiging mabuti. Parang pang hindi siya nauubusan. Di ba? Kaya tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga unlimited, di ba? Unlimited rice, unlimited iced tea. Ba't hindi kaya natin yung dalhin sa ating pag-uugali? Yung unlimited goodness. Maaari natin sabihin na, wag ka naman sobrang bait mo, abusuhin ka naman. Yes, may mga ganung pagkakataon. Pero syempre, alam naman natin na kapag gumagawa tayo ng kabutihan, maribigyan natin ng parangal ang Diyos. Tsaka ang Diyos na rin naman nagsabi na, huwag kang maghigante. Ipaubaya mo sa akin ng paghihigante. Ako ang uhusga, ako ang maghihigante. Kaya tinuturuan lang tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti. Sabi nga po kapag ginagawan ka ng mabuti, ng masama, gantihan mo ng mabuti. Kapag binato ka ng batuhin mo ng tinapay, di po ba? Kasi iba kasi ang mundo ng tao. Sa mundo po ng tao, ngipin sa ngipin. Kapag minura mo ako, mas mumurahin kita ng malutong. Sa mundo ng tao na wala ang Diyos, paghihigante. Ang gusto nating gawin sa ating kapwa pag gumawa sa atin ng masama. Pero ang Panginoong Yesus hindi siya ganun Kahit nung nakabayubay na siya sa krus ng Kalbaryo, sabi pa nga niya sa isa sa mga 7 last word niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pinagbiling pa tayo sa ating mahal na ina, itong yung anak, itong yung ina. So, nagpapakita lamang na nandun talaga ang kabutihan ng Panginoon. At kung talagang wala tayong relasyon sa Diyos, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, napakahirap gawin niyang unlimited goodness na yan. Kasi mamimili tayo ng tao na gagawa ng kabutihan. Usually, ang gagawa mo ng kabutihan, yung makakaganti rin ng kabutihan sa iyo. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kasi, kung gumawa ka ng mabuti sa isang tao, at alam mo makakaganti siya, na-receive mo na yung reward mo doon sa tao na yun. Nakaganti na siya sa iyo Samantalang ang gusto ng Panginoon, gumawa tayo ng mga kabutihan sa mga taong hindi makakabalik, hindi makakaganti ng kabutihan. Ganun po yun. So, ang pagkakaroon ng unlimited goodness, nag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Sa mga pelikula, di ba? Yung mga bida, api sa umpisa Naapi, sige, api. Sa bandang huli, sila din naman ang nagtatagumpay. Napakahirap maging mabuti. Gumawa ng kabutihan. Kasi isa po yan sa mga bunga ng banal na espiritu, yung goodness. Yung kabutihan, yung kabaitan. Amen? Kasi nangangailangan niya ng kababaang loob. Nangangailangan ng kababaang loob. Ang Panginoong Yesus sa mabuting balita, alam niya na nag-iinit na siya sa mga Hudyo, gusto na siyang patayin ng mga Pariseyo, gusto na siya ipahuli, di ba? Pero alam niya, hindi pa yun ang tamang panahon. Kaya di ba, ang ginawa niya doon sa mabuting balita, umalis siya. Umalis siya ng tahimik. Hindi siya nagbubunga, hindi siya nagalit. Ganun din minsan sa buhay natin, Minsan may mga pagkakataon na dapat na hindi natin lahat pinapatulan ang mga bagay-bagay sa mundo na sitwasyon na makapagdadala sa atin sa kasalanan. Minsan mas maganda pa nga yung manahimik ka na lang. Halimbawa, sinisiraan ka ng ibang tao, minumura ka, tumahimik ka na lang muna. Kasi mainit ang ulo ng kausap mo Unlike nung kapag minura ka, mumurahin mo din. Talagang magpupunta kayo sa patayan, So, yung pagiging mabuti, pagiging mabait, isa sa mga karakter ng Panginoong Hesus na dapat nating tularan.
Amen? Hindi kinakailangan lagi maging palaban. Parang lagi mo pinapatunayan yung sarili mo na magaling ka, na ikaw ang tama. Lahat naman tayo nagkakamali, no? Mahirap naman sabihin natin nga, at saka isa pa pala, no, huwag natin sasabihin sa sarili natin na, ako mabait naman ako eh. Ako mabait, ako matulungin, ako mapagpakababang kalooban, huwag ganon. Kasi once na sinabi na natin sa ating sarili, mamalaki na tayo, may pride na doon. Hayaan natin ng tao makapagsabi yan na, ay mabuting tao yan, matulungin tao yan. Amen? Tsaka ang pagiging mabuting tao, ano yan nag-iiwan niya ng magandang alaala sa mga taong tinulungan mo. Kasi minsan di ba may mga tao na tinutulungan nila ang kapwa nila kapag kamag-anak, kapag kaibigan, pero pagka hindi nila tulungan yan. Pero sabi nga ng Panginoon, yung mga walang kakayanan, yun dapat nating tulungan. At ang pagtulong ay natabubuhay, walang katapusan. Hindi na namang means of pera yan eh. Sabihin na, okay, tutulong ako paano kung wala akong pera? Maraming klase ng unlimited goodness na pwede nating maibigay sa ating kapwa. Yung halimbawa, tapos ka na pagiging teacher, yung may kakilala kang bata na hindi siya kayang pag-aralin ng kanyang magulang, pwede mo siyang turuan, no? Ng libre. O kaya doktor ka, magkaroon ka ng mission ka na mag-libreng check-up, halimbawa sa mata. Yung mga ganon. Kasi, aside from ang goodness or kabaitan, isa sa bunga ng banal na espiritu, yan ay isa ding karunungan. Kapag nasa Panginoon ka, hindi ka nagsasawa sa paggawa ng mabuti. Actually, ikaw pa nga ang maghahanap ng mga magagawa mong kabutihan sa bawat araw. Amen? Hindi yung nasasayang yung oras natin sa, paano ba ako maghihigante rito? Paano ko ba ito mapapahiya? Paano ko ba ito di ba? Yung bang ganon, yung puro paghihigante, ay ayaw yun ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tularan natin si Kristo na yung Christ-like. At yung kabutihan na yan, ang kabutihan ng puso ng Panginoong Jesus, dapat nag-aano yan nag-transfer yan sa atin. Kamukha ng pag-transfer ng kabutihan ng Ama sa anak. So yung anak naman, na-transfer niya yung kabutihan niya sa atin, mga kapatid niya. Amen? And of course, sulod nga ng sinabi ko, hindi naman nasasayag ang pagiging mabuti ng isang tao. Kahit sabihin mong ginantihan ka ng masama, ginawang ka ng masama, niloko ka, tinulungan mo naman, hindi naman ng Diyos Ibabalik ka sa iyo ng Diyos ang kabutihan ng ginawa mo sa kapwa mo nang siksik, liglig at umaapaw. Hindi ba? Huwag magbilangan. No? Kasi ano man ang kabutihan na ginagawa mo sa kapwa mo, pinihiram lang naman ng Diyos yun Kung bawa tumutulong ka sa kapwa mo in terms of money, bawa may pinag-aaral ka, mayroon kang tinutulungang pamilya, katiwala lang tayo, no? Huwag natin sasabihin na, galing sa akin yun, pinaghirapan ko yan, ganda. Kasi once na nangyari yun, na inaangkin na natin, yung mga bagay na itinutulong natin sa ating kapwa, doon na pumapasok ang pride. Dapat, kapag tumutulong tayo sa ating kapwa, yung nag-glorify natin ng Diyos. Kung tutusin nga, pag tulong sa kapwa, sabi nga di ba sa Mateo, yung ginawang kabutihan ng kanang kamay mo, huwag mo ipaalam sa kaliwang kamay mo. Ano ibig sabihin nun? Yung gumagawa ka ng kabutihan na walang camera, walang social media, talagang sikreto lang. Kasi ang ating Ama, Diyos na nakakita ng kabutihan ginagawa natin, ang siyang magre-reward sa atin. Amen? So, yes, masakit na magantihan ka ng masama, pagkatapos ng puro kabutihan, okay lang yun. Kasi nakita naman natin ng Panginoong Jesus, di ba? Perfectong Diyos, pero minura, inalipusta, sinabing yung kapangyarihan niya nanggagaling sa demonyo. Tayo pa kaya, na hindi man tayo Diyos, tao tayo makasalanan. Ako hindi makaranas ng ganun. Kaya nire-ready ng Panginoong Jesus yung ating damdamin. Kung paano tayo tutugon sa mga bagay na masakit na nag-aaral mo yung anak mo, tapos maaga mo buntis, na mahal na mahal mo yung asawa mo, tapos pinagtaksilan ka rin. Kasi may mga ganyan nangyayari sa buhay natin na
dapat nakaredy na yung puso natin sa unlimited goodness, unlimited forgiveness, kasi lahat yan makukuha lang natin sa Diyos. Kasi kung sa atin lang bilang isang tao, nalikas na makasalanan, ang hirap gawin gumawa ng mabuti sa taong nanakit sa'yo. Tandaan niyo yan. Dahil pumapasok din yung pride. Pero once na unlimited goodness ay in-acquire natin sa Panginoong Jesus, magiging madali na ang lahat bagay. Magkakaroon tayo ng peace of mind, hindi tayo gaganti sa ating kapwa, hindi tayo magpapatawad tayo sa ating kapwa. Kasi lahat yung gagawin natin, bakit? Sa isang rason, dahil mahal natin ang Diyos. Sabi nga ng Panginoong Jesus, you cannot be my servant kapag hindi mo dinedeny yung sarili mo, kapag hindi mo kinikerry yung sarili mong cross, at sumusunod ka sa akin. Amen? Maganda na rin siguro yung pag nasa ataol ka na, isasabihin sa'yo ng mga nakiramay sa'yo na, ay, yun ay isang mabuting tao. Tinulungan ako niyang ganito, ganon. Kesa naman yung ang dami-dami mong pera, pero ang kuripot mong tumulong sa kapwa. Merong ganon sa totoo lang. May mga taong maraming pera, may pera, pero masyado silang kuripot. Diba? Hindi sila, sabi nga ang pera, ginagamit yan para makipagkapwa-tao. Pero nandoon talaga yung greediness, diba? Sa government lang natin, diba? May mga ilang opisyalis na very greedy sa pera, no? Unlimited pera na parang madadala ba sa kamatayan yun? Hindi naman. Kaya, kung mayaman ka, abay, papalad ka. Sapagkat, ano bang gusto mo? Ikaw yung tumutulong o ikaw yung tinutulungan? Ikaw yung nagbibigay o ikaw yung pulubi? Amen. Yung unlimited goodness din is, excuse me, para na rin tayo nag-ipon ng kayamanan niyan sa langit. At nagbabayad utang sa ating mga kasalanan. Mas masarap pa rin ang gumawa ng mabuti sa kapwa. Kahit ginagawang ka ng masama. Nasa iyo ang peace of mind, nasa iyo ang presensya ng Diyos. Kesa naman yung napupuno ng unlimited hatred ng puso natin, unlimited unforgiving heart, mas mahirap po yun. So pag-aralan natin na tularan ang karakter ng Panginoong Jesus, na talagang kahit ginagawa na niya ng lahat ng magagandang bagay, nandun pa rin yung kanyang kababaang loob na huwag maghigante, magkusundin pa rin ang kalooban ng Diyos. Amen. Karoon po tayo ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sunod ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Kaya mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahinto-tukso, adya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat po, Panginoon, Banal na Espiritu, sa pagpapaalala mo sa amin na walang kalugihan. Hindi nalulugi ang isang tao kung magkakaroon siya ng unlimited goodness sa kanyang kapwa. Sapagkat anuman ang kabutihan na gawin namin sa aming kapwa, ginawa natin yon sa Diyos. Pakishare na lang po itong today's gospel sa inyong timeline upang may palaganap natin ang mabuting balita. Muli, ibibigay ni Lord ang March 28, 2026 Saturday Gospel. Muli po tayo magkasama-sama upang pagnilayan ang salita ng Diyos. To God be the glory.